mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Aisa Sayari, ang inyong guro sa araw na ito. Bago ang lahat, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Ginoong Juan, maaari bang pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito? Maraming salamat. Bago magsiyo po ang lahat, maaari muna bang tingnan ang inyong kapaligiran at pulutin ang mga basurang nakapaligid dito at ayusin ang haning ng mga upuan. Okay, maraming salamat. Maaari nang umupo ang lahat. Bago si ma'am magsimula, may mga alituntunin ako na dapat ninyong sundin. Una, kapag nagsasalita si ma'am, dapat ay makinig. Pangalawa, kapag sasagot, dapat ay itaas lamang ang kanang kamay. At pangatlo, dapat huwag mag-ingay habang si ma'am ay nagdiskasyon. Maliwanag ba? Okay, ngayon may hinanda si ma'am na mga layunin na kung saan nakaakma sa ating talakayan ngayong araw. Narito ang ating layunin sa araw na ito, na nais nating matamo pagkatapos ng ating talakayan. Una, na itutukoy ang kahulugan at uri ng antas ng wika. Pangalawa, na ilalarawan ang kahalagahan ng wastong paggamit ng antas ng wika sa iba't ibang sitwasyon. Pangatlo, nakakabuo ng sariling halimbawa ng pangungusap gamit ang iba't ibang antas ng wika. Ang ating layunin ay nais nating matamo pagkatapos ng ating formal na talakayan. Ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan, may hinanda akong mga larawan na may magkagulong mga letra. Ngayon, tatawag ako ng mag-aaral upang tukuyin kung ano ang mga nakasulat sa larawan. Narito ang unang larawan. Pangalawang larawan. Okay, class! Tatawag ako ng mag-aaral. Ginoo, sa unang larawan. Ginoo, ano sa tingin mo ang magkagulong letra dito? Balay. Balay. Tama, ito ay balay. Sa pangalawang larawan, Binibini, ano sa tingin mo ang nagkakagulong letra dito? Lafang. Tama, ito ay lafang. Sa pangatlong larawan, Binibini. School. Tama, ito ay school. Base sa mga larawan at mga salita dito, saan kaya natin mga naririnig o nakikita ang mga salitang ito? Okay, class. Base sa mga larawan at mga salita dito, saan kaya natin madalas naririnig ang salitang lafang? Tama, ang salitang lafang, ito ay ginagamit ng mga kabataan ngayon kapag sila ay kumakain. Ang tawag na sa pag kumakain sila ay lafang. Okay, class. Aktibidad ngayon. Ano sa tingin nyo ang ating talakayan ngayong araw? Binibini, ano sa tingin mo ang ating talakayan ngayong araw? Tungkol sa antas ng wika. Tama ba? Gunoot, sang-ayon ka ba? Opo. Ngayon, ating alamin kung tama ba ang sinabi ng inyong kaklase. Okay, class. Tama ang sinabi ng iyong kaklase. Ang ating talakayan ngayong araw ay tungkol sa antas ng wika. Bigyan nga natin siya ng amazing clap. Ano ito yun? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zing, zing, amazing! Ngayon, para mas malaman natin kung ano talaga ang antas ng wika, may hinanda akong mga gawain. May hinanda si ma'am na pangkatang gawain na kung saan pinamagatang umakyat sa hagdang ng wika. Narito ang ating panuto sa araw na ito. Maaari bang basahin? Idikit o iguhit ang mga antas ng wika sa anyong hagdan. Bawat baitang step, idikit ang mga antas ng wika ng pagkasunod-sunod. Ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Class, ang inyong 5 minuto ay tapos na. Ngayon ay nakapaskil na ang mga ginawa ng mga mag-aaral. Ngayon natin nga alamin kung tama ba ang pagkasunod-sunod ng ang ginawa ng mga mag-aaral. Ang unang nakalagay ay pambansa. Tama ba ang pambansa? Ngayon ang ating nga alamin kung tama ba ang pagkasunod-sunod ng ginawa ng mga mag-aaral. Tama, ang unang pagkasunod-sunod ay ang pambansa. Tama.
Binibini, maaari mo bang basahin ang pambansa? Maraming salamat. Tama, ang pambansa ito ang wikang ginagamit sa paaralan. Ito ay mga formal na ginagamit. Meron tayong halimbawa dito ang edukasyon, pamahalaan, katarungan at kalayaan. Meron akong hinanda dito ang pangungusap. Ang edukasyon ay susi sa tagumpay. Malinaw naman sa ating halimbawa dito na may formal na pagkasunod-sunod na ang edukasyon ay susi sa tagumpay. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang antas ng wika. Tama! Ang pangalawang antas ng wika ang pampanitikan. Tama ang mga mag-aaral. Pampanitikan. Ginoo, maaari mo bang basahin ang pampanitikan? Okay, maraming salamat. Ang pampanitikan ito ang akdang pampanitikan tulad ng mga tula, nobela, at kwento. Madalas itong may masining na at malalim na kahulugan. Ang pampanitikan ito ay mga ginagamit sa mga tula, nobela, at mga kwento. Ang pangungusap dito ang bituing marikit ay nagbigay liwanag sa dilim ng aking buhay. Maliwanag naman sa ating pangungusap na ginagamitan natin ng malalalim na mga salita. Tulad ng bituing marikit, ito ay nangahulugang maganda. Siya ang nagbibigay ng liwanag. Naintindihan ba, class? Ating alamin ang pangatlong antas ng wika na ginawa ng mga mag-aaral. Ang kanilang pangatlo ang lalawiganin. Ngayon ating alamin kung tama bang lalawiganin ang pangatlong antas ng wika. Tama, ang pangatlong antas ng wika ang lalawiganin. Ginoo, maaari mo ang basahin ang lalawiganin? Sige, mahusay, maraming salamat. Ang lalawiganin, ito ang particular lugar o relihiyon na may kakaibang tono o salita. Ito sa madaling salita, class, ang lalawiganin. Ito yung mga sinasalita ng mga maibang relihiyon. Tulad na lamang ng mga Cebuano, Hiligaynon, Bisaya. Sila yung tinatawag natin lalawiganin. May sa iba't ibang relihiyon ang ginagamit na salita ng lalawiganin. Naintindihan, class? Ngayong ating alamin ang pang-apat na antas ng wika. Ang nakalagay sa hagdan ng mga mag-aaral ang kolokyal. Tama ba ang kolokyal? Ating nga alamin kung tama ba ang ginawa ng mga mag-aaral. Tama ang ginawa ng mga mag-aaral. Ito ay kolokyal. Ang pang-apat na antas ng wika. Ginoo, maaari mong bang basahin ang kolokyal? Sige, maraming salamat. Ang kolokyal, ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na salita. Halimbawa na lamang dito. Meron, kailan, hindi. Di ito yung mga salitang pinapaikli na natin. Yung ginagamit natin sa pag-uusap nating araw-araw. Tulad na lang ng hindi, ginagawa na lang natin di. Halimbawa dito, di ko alam kung kailan siya babalik. Dito ay mga salitang hindi formal, yung pinapaikli na lamang natin para magkaintindihan ang bawat isa. Naintindihan, class? Okay, ngayon kung naintindihan, dadako na alamin ang panglimang antas ng wika. Tama ba, balbal, ang panglimang antas ng wika? Ngayong ating aalamin. Tama, ang panglimang antas ng wika ay ang balbal. Ngayong ating aalamin ang pang-apat na antas ng wika. Ang nakalagay sa hagdan ng mga mag-aaral ay ang kolokyal. Tama ba ang kolokyal? Ating nga alamin kung tama ba ang ginawa ng mga mag-aaral. Tama ang ginawa ng mga mag-aaral. Ito ay kolokyal. Ang pang-apat na antas ng wika. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na usapan, pinaikli o binago ang mga salita. Halimbawa, meron. Kailan, hindi, di. Sa pangungusap, di ko alam kung kailan siya babalik. Ito yung mga salitang pinapaiksi ng mga tao na ginagamit sa pangungusap na pang-araw-araw. Halimbawa na lang sa pangungusap dito, di ko alam kung kailan siya babalik. Ito ay mga di formal na salita kasi binabago na nila ang tono ng mga salita. Ngayon, ating alamin ang panglimang antas ng wika. Tama ba, balbal, ang panglimang antas ng wika? Ngayong ating aalamin.
Tama, ang panglimang antas ng wika ay ang balbal. Ito ay pinaka-informal na antas na tinatawag ding slang. Madalas gamitin ng kabataan. Ito yung mga ginagamit ng mga kabataan ngayong mga salita. Halimbawa na lang dito ang airpods ay tatay. Chibog, kain. Chika, balita, jowa, kasintahan. Ito yung mga nauusong salita ngayon na ginagamit ng mga millennials o mga Gen Z ngayon. Dahil sa slang nila na tinatawag nating balbal. Ito yung mga ginagamit ng mga madalas ng mga kabataan ngayon. Ngayon may nanda akong mga katanungan na kung saan ay magtatawag ako ng mga mag-aaral upang sagutin ito kung naintindihan ba nila ang ating talakayan ngayon. Okay class, base sa ating talakayan ngayong araw, saan kaya madalas natin ginagamit ang salitang balbal? Okay, Binibini. Maraming salamat. Ang salitang balbal ay palaging ginagamit ng mga kabataan sa kalye tulad ng mga kabataan ngayon. Kapag nakapagsalita sila sa mga kanilang mga jowa, halimbawa yung jowa ito ay kasintahan. Kaya tinatawag na lang nila jowa ang kanilang kasintahan kasi yun ang kanilang salitang ginagamit. Okay class, base sa ating tinalakay ngayong araw, ano nga ulit ang ating tinalakay? Tama, ito ay tungkol sa mga antas ng wika. Ano-ano nga ulit ang antas ng wika? Yes, Binibini. Ang una ay ang pambansa. Pangalawa ang pampanitikan. Pangatlo ay ang lalawiganin. Pang-apat ang kolokyal. Panglima ang balbal. Ito ay mga antas ng wika. Magaling ang mga mag-aaral ay nakikinig. Ngayon, bigyan na nga natin ng masigabong palakpakan ng bawat isa. Ngayon, manatili lamang sa kanilang mga pangkat. Dahil ngayon may papagawa akong sa kanila na aktibidad. Narito ang ating panuto. Binibini, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Sige, maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang gawin ito at tatawag lamang ako ng 2 representante upang maglahad sa paksa. Paumanhin, bago ang lahat, narito pala ang kanilang mga pagsusulatan ng kanilang mga gawain. Narito sa pangkat 1 at ito sa pangkat 2. Okay, class, ang inyong 2 minuto ay tapos na. Maaari nyo lang ilahad sa harapan ng kanyang ginawa. Unang pangkat, magaling, maraming salamat. At sa pangalawang pangkat naman, magaling, maraming salamat. Ngayon, naunawaan na natin na nakikinig talaga ang ating mga mag-aaral. Ngayon, okay class, ngayon may hinandang kasunduan si ma'am na kung saan ay papasa nila sa susunod nating pagkikita. Maaari bang basahin nila? Maraming salamat. Isulat lang naman ito sa malinis na papel at ipapasa nila sa susunod nating pagkikita. Ngayon magsitayo ang lahat. Paalam na mga mag-aaral. Sa susunod na nating pagkikita muli. Paalam muli, ako si Binibining ay sasayari ang inyong guro. Paalam na. Okay class, ang inyong 2 minuto ay tapos na. Maaari nyo lang ilahad sa harapan ng kanyang ginawa. Unang pangkat, magaling, maraming salamat. At sa pangalawang pangkat naman, magaling, maraming salamat. Ngayon, naunawaan na natin na nakikinig talaga ang ating mga mag-aaral. Ngayon, wag mo nang manatili muna sa kanilang mga grupo at mayroon namang ngayon manatili sa kanilang pangkat, babanggatin na lang ni ma'am ang panuto. Bawat pangkat ay gagawa lamang ng 2 minutong mga dialogo tulad sa formal na salita at di formal na salita. Ang unang grupo ay sa formal na salita, ang pangalawang grupo naman ay sa di formal na salita. Pipili lamang sila ng sitwasyon, halimbawa sa palengke, sa paaralan o sa social media. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ito. Meron tayong pamantayan dito. 5 ang magaling, 4 ang malinis ang paggagawa, 5 puntos ang Okay class, narito ang ating pamantayan.
Una, ang tamang paggamit ng antas ng wika ay 10 puntos. Pagkamalikhain, 10 puntos. Pagpartisipasyon, 10 puntos. Kabuuan ay 30 puntos. Bibigyan ko lamang sila ng 2 minuto upang gawin ito. Upang gawin ng bawat grupo. Okay, class, narito ang ating pamantayan. Una, ang tamang paggamit ng antas ng wika ay 10 puntos. Pagkamalikhain, 10 puntos. Pagpartisipasyon, 10 puntos. Kabuuan ay 30 puntos. Bibigyan ko lamang sila ng 2 minuto upang gawin ito. Upang gawin ng bawat grupo. Okay, class, ang inyong 2 minuto ay tapos na. Maaari nyo nang ilahad sa harapan ng inyong mga ginawa. Maaari nating palakpakan ang unang pangkat. Maraming salamat, mahusay ang kanilang pagkagawa. Ngayon, pangalawang pangkat ay kayo naman ang maglahad sa klase ng inyong nagawang dialogo. Magaling, maaari nating bigyan din ng masigabong palakpakan ng ating mga mag-aaral. Magaling talaga ngayon ang mga mag-aaral. Magaling ang mga mag-aaral dahil nakikinig talaga sila ng mabuti sa kanilang guro at nagagawa nila ng mabuti ang mga gawain. Ngayon, dadako naman tayo sa ating pagsusulit. Kumuha lamang ng malinis na papel at tahimik lamang gawin ang kanilang pagsusulit. Ang kanilang mga papel. Ngayon, maraming salamat. Isulat lang lamang ito sa malinis na papel at ipapasa nila sa susunod nating pagkikita. Ngayon, magsitayo ang lahat. Paalam na mga mag-aaral. Sa susunod na nating pagkikita muli. Paalam muli, ako si Binibining ay sa Sayari ang inyong guro. Paalam na.